Broadcasting Region 1. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated. DWLV 91.9 MHz. Your news and music stations. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Alas 6:52. Hali sa BBS News Center Naga. Uyan ang mga nagbabaga. Resko. Mga baretang sigurado. Ini ang BBS Primetime News. Maray na aga mga dugang. Uyan headlines kan mga bareta sa lado lokal. Sarong Bicolanong estudyante nang gana sa International Mathematical Olympiad Final Round. Governors asinman Mayor's Night, gigibuhon sa Minalabak sa Agang Banggi. Ay babang headlines kan mga bareta, training dapit sa Integrated Planning Incident Command System, pigkondusir kan Edmero Camarines Sur. Sa iba pang headlines kan ng mga bareta sa lado lokal, Bicol International Airport dahil pa pwedeng mag-ako nin mga international flights. Alagad pwede sa mga chartered flights. Sa lado national, PUVs na dai nag-consolidate, dai padaada kupon sabikan LTFRB. Mga obrero mayong lalauman na aumento ngunya na Labor Day. Sa luwas ka na Pilipinas, King Charles III balik na sa iyang trabaho. At siya ng detalles. Ngunyan sa detalles, nakita kan mga bareta inutunta sa lado lokal. Sarong Bicolanong estudyante liwat na pinatunayan ang tibay asinman talento sa ginibong Thailand International Mathematical Olympiad Final Round. Ini nagdadara ni nakulang onra si Jake Aidan Atole Iglesia, grade 6 student gikan sa Goa Central School sa Goa Camarines Sur, makalis na liwat kaining matukdol ang bulawan na medalya sa sinambit ng kompetisyon. Iandastando sa mga bareta pa sa opisyal na pagbukas kan Palarong Bicol 2024, inasigurar ni Police Brigadier General Andre Perez Dizon, ang Regional Director kan PNP digdi sa Region 5, ang pagkasar kan Salvado na paglatag kan seguridad para sa sinambit ng aktibidad. Sa sarong pahayag, tinawandoon ni Dizon na nasa alerto ang sa indang bilog na grupo poon kan magpuon man ang palaro. Akon sa in, piglalauman ang umaabot sa poko mas o menos 6,000 na mga estudyanteng atleta gikan sa malaylain na eskwelahan digdi sa Bicol sa Regional Athletic Meet. Asin man sigon sa report, kabalo sinambitang numero ang mga estudyante gikan sa elementarya asin sekundarya, mga coaches, assistant coaches, asin man ang SDO kan ligas pipiga panginutan man ang pag-host kan sinabit ng aktibidad. Nagkondusir man ang kasurog caps ng inspeksyon sa mga eskwelahan na dadagusan kan mga atleta para sinabit ng palaro. Apera digdi, nagkaigwaman in coordination meeting kaibaan Bureau of Fire Protection, ang city asinman municipal DRRMC kan probinsya o kan Legazpi City. Mientras tanto sa iba pang mga bareta sa lado lokal, bagong ambulansya sa Naga nag-abot na. Detalles, Boyet Paderes. Mas pinakusog na pagresponde kan syudad sa emerhensya ready for duty na ang bagong ambulansya kan City Health Office kung saan formal ining pagpresentar kan nakaaging flag raising ceremony. Hali sa Department of Health ang ambulansya kung saan katakod ini kan health Facilities Enhancement Program kan ahensya. Saro lang ang ambulansyang ini sa 14 pig-release kan DOH sa laog kan Bicol Region. Kompleto asin moderno ang mga ekipahe kani. Presente sa pag-turnover kan ambulansya. Iyo ang mga opisyalis kan syudad, apwera sa alkalde kan syudad na de aram ko sa inagdumaan. Yaon man si Dr. Ronaldo Amoranto kan City Health Office, ang ambulansya gagamiton kan City Health Office sa Barangay Santa Cruz asin iba pang lugar. Para sa BBS News, Boyet Paderes. BBS Basta Bareta, sigurado.
Sa iba pang mga barata sa lado lokal, nakatalaan magkaigwanin governors as in Mayor's Night sa Banwaan kan Minalaba, Camarines Sur sa agang Mayo 2, alas 6 ni na Banggi, nagigibuhon ini sa municipal grounds. Ang mga personalidad na aabangan asin man pig-imbitaran, arog ni Miss Jopay Zamora, Maui Taylor asin man ang Bicolano artist na si Jairo. Yaon man ang mga may talentong mga taga dyan sa Banwaan ka na Minalabak, asin man ang mga darang artista o mga artist ni Governor Luigi Villafuerte sa sinambit ng Banwaan ini katakudman kan Buswak Tumatarok Festival 2024. Mientras tanto sa iba pang mga bareta, pigpanginutan kan o nagkaigwanin groundbreaking ceremony para sa 345 milyon pesos na infrastructure project sa Laugan Campo ka 9th Infantry Division Philippine Army dyan sa Camp Elias Angeles sa Pili, Camarines Sur. Pigabilog ang sinabitang proyekto kan 19 pivotal infrastructure project na iyoan matulod sa pagpakusog ng national security asin man kapakanan kan mga kabuhan kan Pwersa Armada kan Pilipinas. Nagkapira sa mga proyekto iyoan pagpatugdukan mga military barracks, liaison building, chaplain quarters, solar-powered water system, siring man ang signal tower, road network, veterinary surgical clinic asin kadakol pang iba. Natawan man o maot kay ni na matawan ng tultol na pasilidad ang mga kasoldadusan, siring man ang mga kahagadan kay ni. Labi-labi man na o kabalidigdi ang pagtaonin na pigpasalamatan ang pagtaonin ng serbisyo kan mga soldados na kababayihan siriman kalalakihan para sa kapakanan asin seguridad kan mga Bicolano. Mientras tanto sa mga bareta pa kita sa lado lokal, kauntaan linya ni Oka Esmenda. Basta pinagpapapusok pa kan na PNP ang kampanya papadapita sa pagka-apprehender kan ipapag mga impwelto sa kriminalidad igdi sa siyudad Naga. Kapali na ang operasyon kan illegal na sugal o illegal na droga asin na pag-arestar kan mga ini asin pagsangat din kaso. Di ba parang hindi matutuloy? Pero pwede bang i-hold natin yan? I-hold natin yung question mo, madam. And tingnan mo na lang kami after 3 months. Ma'am, hindi ko muna sasagutin yan. But we will do the best that we can in this area. It's not only in Sagrada Familia. We have a barangays that also has this mga proliferation of these illegal drugs. Ma'am, i-hold muna natin yung mga pasensya ka na po. But nag-usap na kami ni Sir Omar. Mayroon po kami gagawin. And mag-uusap-usap din kami ng mga tao. We will make a contingency an operation with this. Parte yan kanaging pahayag ni City Director Rebellion na kung saan tututukan supportan na Isla Sison o an Sagrada Familia na kung saan igdisupot nakapokus ang paglimitar asin pagkakaigwakan na mahiwas na operasyon tangani support na ang Naga City makabali naman sa drug cleared na syudad mantang magpapadago support ang sa idang operasyon asin nakapokus support digdi ang Naga City PNP na kung saan nagtawad pa ang City Director na tanan disindaning pirang bulan para sabot ma-cleared ang Isla Sison o ang partikan na nasambitan ng barangay sa Barangay Piña, Francia na isupot ang nagiging sagapal para maging cleared city ang siyudad ng Naga. Dagdag na bareta sa lado lokal Oscar Esmenda. Basta bareta, sigurado. BBS Basta Bareta, sigurado. Igual na kita ang 2 minutos makalis na alas 7 nilaga sa iba pang mga bareta sa lado lokal. Ang gobyerno probinsyal kan Camarines Sur sa pamamayo ni Governor Luigi Villafuerte sa paagikan Environment, Disaster Management and Emergency Response Office o ang EDMERO Camarines Sur nagkondusir kan Integrated Planning Incident Command System Training sa first asin man second batch
kan mga trainees na ginibo ka nagatalikod na semana dyan sa evacuation center sa Capitol Complex sa Kadlan, Pili, Camarines Sur. An ICS Level 2 o an Integrated Planning Course, ini sarong advanced module na yaon sa ICS training course na pigdisenyo tangarig na ma-develop asin man mapahiwas pa ang mga skills kan mga trainees sa strategic planning, decision making, resource management and allocation tangarig na epektibong makapaggibo kan high pressure incidents siring man o mamanihar an disasters. Sabi pa na an ICS Level 3 na training man ini man ipapadagos para sa duwaman na mga batch kaini. Mientras tanto sa iba pang mga bareta, paghali sa ika-4 na pwesto sa inot na pagsabak kan taon 2022, nagsakat sa second place sa Talisay Tri 2024 ang triathlete na si Love Morillo na pagtriumpuhan ni Morillo ang distansyang 1.5 kilometros na paglangoy, 40 kilometros na pagbisikleta, asin man 10 kilometros na pagdalagan sa Women's Elite na pigibo ini sa Centennial Wharf sa San Jose, Talisay, Camarines Norte kan Abril 28. Apera ki Morillo nanginot man ang mga atleta kan Camarines Sur Tri-Team sa Elite asin man age category arog ni na Anonies na nakakuha ka ni first place, Giancarlo Bufete, Brian Tan, Mariano Basagre, kabali man si Billy Biyag asin Raysen Azada sa parehas na kategorya. Second place man si Mark Anthony Hosana asin man sa Osa Elite category, Benedicto Mapanaw asin man Renel Brisinho sa age group. Mientras tantong nagsakat man sa katulong pwesto si Kay Pascual. Second place ang all-male relay na sinda Nadrer Bolima, Margarito Platilla asin man Murphy Dilatado. Sobra sa 200 sa mga atleta ang nagbali sa sinambit ng karera na parte kan selebrasyon kan Bantayog Festival sa probinsya kan Camarines Norte na halos ang mga nanggarana gikan digdi sa probinsya nin Camarines Sur. Si Morillo saro ining sports correspondent kan Camarines Sur News asin man singer artist kan Element East. Iguana kita ang 5 minutos makalis na an alas 7 na pagkaaga sa iba pang mga bareta sa lado lokal. Pagkalunod ang naging rason subuot kan pagkagadan kan 18 anyos na daragang si Danica Pahate na residente kan Barangay San Ramon sa syudad kan Iriga. Ina nagluwas sa resulta kan otopsiya sa bangkay ni Pahate gikan ini sa forensic unit kan Philippine National Police. Pigi-imbestigaran pa ngunyan kung paano ini nalunod o kaya piglunod. Siring man na o mas kagani pigasabing hababawon man na maray ang tubig sa sinambit ng lugar. Palaisipan pa o blangkado pa kung paano nawara ang tablet asin man tsinelas kana biktima. Mientras tanto sa iba pang mga bareta sa lado lokal pa man na Giraray, padagos na pigrorumdom kan mga personahes kan Department of Labor and Employment Regional Office 5 ang ligasiya asin mga maray na programa na pig-implementar kan nagadan na dating Regional Director na si Attorney Sinaida Campita sa Bilog na Kabikulan. Sa annual report kan Dole Bicol na pinaluwas kan nagtalikod na semana sa 2023 Regional asin man Provincial Program and Services sa lindong ni dating o kan pamamahala ni Director Campita, sobra sa 60.6 milyones pesos ana i-distribuir bilang sweldo sa 500-247 numero kan mga mayon evacuees gikan sa 7 LGU sa Albay sa Paagiman kan tupad sa nakalihis na pag-alboroto kan Bulkan Mayon. Naging makusog man ang employment services sa paagikan pig-implementar na institutionalizing kan nasa 50 mga lokal na gobyerno. Rason para magkusog ang employment program digdi sa Kabikulan asin buminaba ang unemployment rate digdi sa bilog na riyon. Apara kaini, dakol pang programang pigpapakinabangan ngunyan kan mga Bicolano asin gustong ipagpadagos kan sinambit ng opisina.
Mientras tanto sa iba pang mga bareta kita sa lado lokal. Sarong mister duman sa Libanan na nahampang sa kasong frustrated murder, arestado na. Detalles Mike Gravito. Nagabiap ng unyanin malipot na reha sa karsel kan Libanan Municipal Police Station ang sarong 45 anyos na padre de pamilya dyan sa Baluan kan Libanan na natubang sa kasong frustrated murder matapos na ini nagpasanakan sa iyang bista asin man tagos na dakopon kan mga autoridad. Report gikan sa PNP Libanan alas 11:45 pagkauto dyan sa Hall of Justice, Barangay Bagong Bayan, Libanan, Camarines Sur kan pasahan ka sa iyang bista. Ang akusado na tigbistong si Benito Baral, mayagom residente kan Barangay Pahaw dyan sa Banuan kan Libanan. Ang nasabit lang ng mister ang atubang sa kaso ng frustrated murder. Asin siya, ang pinagabista na ninhuli naman sa kaso na sa iyang kinakaatubang. Ang nasambit ng persona matapos na nakapon kan mga autoridad ang tulisinara sa patura kan Libanan PNP para sa magkakanigong disposisyon. Para sa serbisyo publiko, si Mike Gravito sa Bareta, sigurado. DBS Basta Bareta, sigurado. Sa iba pang dugang na bareta sa lado lokal, importante na maprotehiran ang kapalibutan asin man mainaan ang epekto darakan pagmimina. Tangarig na magdaranin sustainable progress sa komunidad. Sigon ini sa DNR Mine and Geosciences Bureau Bicol. Tinawandoon kan na tagapagtaram kan DNR Bicol na si Christine May Baldeo. Ang mga palatandaan na sarong mining company na nagmamakulog sa kapalibutan asin man komunidad, iyo ang rehabilitasyon kan kapalibutan, araw kan reforestation, kaypuhan man ang padagos na promosyon kan social development, asin ang pagprotehir sa cultural development sa Rona, kung sain igwanin pagmimina. Sinabi pa kayo ni nakaipuhan man ang sustainable mineral development o ang pagreserba nin mga mineral para sa mga masurunod na henerasyon. Importante man na maging competitive asin man prosperous ang sektor kan pagmimina. Arog ka na aktibidad, pagbayad nin buwis tangarig na makatabang sa progreso ka nasyon. Meron tanto sa iba pang mga bareta sa lado lokal paman Giraray, sigon ki Police Regional Office 5 Anti-Cybercrime Unit Chief Captain Angelo Babagay, maabot sa kabilugan na 11 milyones pesos ang nahut-hut at nakuha sa sarong babaying naging biktima kang love scam sa probinsya kan Albay na daina pinangaranan. Istorya kan opisyal, ang sinambit ng kantidad, padikit-dikit na nakuha sa biktima hasta sa nag-abot sa puntong nagduda na ini, asin nagdulok na sa sayang opisina. Sa investigasyon na pag-araman sa Bureau of Immigration na mayong arog kaiyan na tawo. Apera digdi may mga minor de edad sa probinsya ng Camarines Sur, ang sa indang na-rescue na biktima ng trafficking in person. Piga papahuba ang aking ini sa online sale na pigigibo kan mga suspect na tiyoon mismo kan mga biktima. Sinabi pa ni Babagay na naabutan mismo ninda sa crime scene ang mga aki na naka-make up pa. Ang edad kan pinakahoben na biktima, 3 anyos. Nasa angatan naman in kaso ang mga suspect. Pinahayag pa ni Babagay na perming nabibiktima kan cybercrime mga menor de edad, asin haros kada aldaw igwang 10 report na nakakaabot sa indang opisina asin naglangkaw nin 5% ang kaso kan cybercrime digdi sa Bicol kumpara kada kalis na taon. Ang modus kan mga suspect, pigpapamodel ang mga biktima. Patanid kan opisyal, maglikay sa araw kaining modus, dahil subot magduwaduwang mag-report, siring man magdulok sa pinakaraning istasyon kan pulis sa saindang lugar o sa indong lugar, ninulit ta igwa digding cybercrime desk. Menos tanto sa iba pang mga barata sa lado lokal, kundi pa pwedeng maka-akomodar ang Bicol International Airport ng darakulang mga eroplano para sa mga international flights. Pwede man na punan ang chartered flights para sa mga dayuhan ng mga turista. Ina naging asigurasyon ni Civil Aviation Authority of the Philippines Bicol Regional Manager Cynthia Tumanot sa naging meeting kan Albay Chamber of Commerce and Industry kan nagtalikod na semana. Napag-araman pa na pwede ang mga higanting Airbus kan mga international flights sa BIA ninulita apwera sa kapos
ang 2.5 kilometros na laba kan runway kan aeroporto, igwapang tulong NGCP Towers, anday panahali sa sinambit ng aeroporto. Alagad piglinaw na pwede asin kaya naman daa kaini na mag-ako nin mga chartered flights hali sa manaylain na nasyon na ginikanan kan mga dayuhan na turista. Iguan na kitang 13 minutos makalista na 7 nin aga. Ani ba pang mga bareta sa lado nasyonal at yan sa samuyang pagbuelta. Kunyan bareta na kita sa lado nasyonal. Pinapaaksyonan ni National Unity Party President asin Camarines Representative Elry Villafuerte sa Senado ang 5 propuesto na inaprobara na kan Kamara de Representantes tangarig na maprotehiran o proteksyonan ang mga ordinaryong mga obrero. Si Villafuerte yo an author, seriman co-author kan mga propuestong pinaaprobaran kaini sa Senado. Kaibahan sinda Camarines Representatives Migs Villafuerte, siringman si Chuyusi Anthony Horibata, siringman ang representante ka na Bicol Saro Party List na si Representative Brian Raymond Yamzuan. Pigatutulod ni Congressman Elry Villafuerte ang pag-aprobar kan Senado sa propesto tangarig matauanin seguridad sa trabaho ang mga barangay health workers, siringman mairayo ang mga ini sa pagpupolitika. Pinahayag kan legislador na inaprobaran naman kan Kamara ang propesto na ibaba ang optional retirement age sa 56 paghali sa 60 anyos. Sinabi ni Villafuerte, ang importansya na maisali ang propestong Media Workers Welfare Act tangarig na maprotehiran ang diretso kan mga media workers asin mamamantinir na produktibo ang mga ini sa kapakinabangan kan sosyedad. Nangapudan man si Villafuerte sa Senado na aprobaran ang House Bill 240 tangarig na dai makabali ang mga maestra sa pampublikong eskwelahan, mga healthcare provider, mga soldado sa sinibapang uniformadong kabuhan kan estado sa propestong right sizing kan burokrasya. Sa lindong kan propesto ang right sizing program ini madurar nin tulong taon asin matagaman nin pundo para sa mga empleyado na mas pipilio na magretiro segon pa kay Congressman Elry Villafuerte. Mientras tanto sa iba pang mga bareta sa lado nasyonal, nagsakat na sa 131 ang numero kan mga syudad, sering man banwaan na nagdeklara nin state of calamity ninhuli man sa epekto kan El Nino phenomenon. Segon ki PCO Assistant Secretary Joey Villarama, tagapagtaram kan Task Force El Nino, kay ba sa mga lugar na ini ang mga probinsya kan Occidental Mindoro, Antique, Sultan Kudarat, Basilan, Maguindanao del Sur, Maguindanao del Norte, siringman ang South Cotabato. Pinahayag ni Villarama na nasa 4.39 bilyon pesos na ang kantidad kan danyos kan El Nino sa mga tanuman. Kabaing ini kan nasa sobrang 77,000 na ektaryang kauumahan na apektado kan labilabing init. Alagad sabi kan opisyal, 77% ka ini kaya pamandaang isalbar. Katakod gani pinahayag ni Villarama na pigukonsiderar man ang cloud seeding sa mga lugar na kaipuhan ng tubig. Siring man pigihiling subuot na tultol digdi kung igwanin na seedable na mga panganuron asin maginan na huyop kanduros ninuli tabaka da masayang ang proseso kon mapapaduman sa nasa dagat an oran. Mientras tanto sa iba pang mga bareta sa lado nasyonal, nagpakol na sa 79% kan mga pampublikong jeepney ang nag-consolidate sa lindong kan PUV Modernization Program hasta kasuod mang hapon. Inimans may kabilugan, gikan sa kabilugan na 78.33% na nag-consolidate na antes man ipigpakong deadline kaso udma. Mientras tanto pigpahayag ni LTFRB Chairman Chufilo Guades na nagruso sa sendang opisina ang mga operator na nagahabol sa consolidation deadline kasuugma. Kadaklan kay ni gikan duman sa Metro Manila. Sinabi pa o nagalaom ang pamayo kan LTFRB na malangkaw pa numero kan mga pampublikong nagsairarom sa consolidation program.
Mientras tanto sa iba pang mga barata sa lado nasyonal, kinumpirmar kan DepEd na naisumitir na ninda sa opisina ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang proposal na magbalik sa lumang school calendar. Sa pagdangog kan House Committee on Basic Education and Culture, pinahayag ni Dr. Laila Arejola, Director kan DepEd Bureau of Learning Delivery, paghali sa 5-year period, ka inidaa dikit-dikit na pagbalik sa dating school calendar, pinarikas ninda ini sa 2 taon, ninulit naman sa kahagadan kan kadaklan. In kaso maaprobaran, balik na sa Abril asin Mayo, ang bakasyon kan mga kaakian. Liwat man na sinabi ni Pasig Representative Roman Romulo, chair kan komite, na ang gusto talaga kang gabos magbalik na sa old calendar, ninhuli naman sa problemang darakan init kan panahon. Apera digdi mas gusto man kan kadaklan, ang face-to-face classes kesa da sa online. Pigsegundaran man ini ni ACT Teachers Party List Representative Franz Castro. Support apera sa init kan panahon, dagdag gastos man sa internet and asynchronous classes. Kaya managkapera sa mga estudyante ang nakaka-comply digdi. Dinagdag pa kan mga opisyal na mismong ang harongkan kadaklan sa mga maestra, mainiton asin dagarop pugon. Kaya nadidipisal naman sinda na makapagtukdo. Sa iba pang mga barata, araat yan sa samuyang pagwelta. Welta na kita sa iba pang dugang na barata sa lado nasyonal. Dahil mo na mangdadakop ang LTFRB. Ngunya na Mayo 1, kan mga pampasaherong jeep na dahil man nag-consolidate sa ipigpako na deadline kan ahensya kasuod mang Abril 30. Sigon pinahayag ni LTFRB Chairman Chofilo Guades, napapadarahan mo na kan LTFRB kan notice o kaya man showcause order ang mga operator kan jeep tangarig daang maipaliwanag kung taano dae pwedeng tanggalon ang sa indang mga prangkesa. Subot makalis ang 15 dias sa kasanahagadon kan LTFRB ang tabang kang LTO siringman PNP para magpuo na kan pagdakop sa mga daiman consolidated na PUVs. Piga sabi pa na piglinaw na ang consolidation inida first phase pa sana kan PUV modernization program. Piglinaw man digdi na daiman kukulangon ang biyahe sa mga rota kung dakol ang dain nag-consolidate urog na sa Kamanilaan inulita dakol man na ibang mga model services sa mga lugar arog kan mga bus, mga van asin man mga motorsiklo na nagababiyahe. Mientras tanto Mayo subuot na lalauman na aumento sa sweldo kan mga obrero para sa ika-122 na taon na anibersaryo kan Labor Day ngunyan aldaw. Sigon sa Department of Labor and Employment Secretary Benvenido Laguesma, gabos kaya daan na Regional Tripartite Wages and Productivity Boards digdi sa bilog na nasyon, nakapaluwas na kanin kasuguan na nagtataonin aumento sa sweldo para sa mga minimum wage earners asin man mga kasambahay. Subuot itinataon na ninda sa legislatura ang pagpaluwas ng legislated wage increase ninulita daiman daay ni sakop kan autoridad kan dole. Sa balyo kay ni inasigurar kan pamayo kan dole na magiging maugma pa man giraray ang mga empleyado ninhulita maski nga ni daamayong aumento sa sweldo ngonya na Labor Day, tatawan man ninda ang mga obrero nin mga abot kayang mga goods, trabaho pang kabuhayan asin iba pang mga asistensya. Subot malaag ang gobyerno min mga kadiwa stores sa 103 na mga sites sa bilog na nasyon kung saan pwedeng makabakal ang mga obrero asin sa ilang pamilya nin mga commodities na abot kaya ang presyo. Sinabi pa ni Laguesma na maabot sa 200,000 na mga local asin man overseas vacancies ani aalok sa mga sinambit ng job fairs nagigibon sa manlaylain na lugar digdi sa nasyon. Barata pa kita sa lado nasyonal, naraot ang 2 barko kan Pilipinas na nasugo na magpatrolya asin maghatod ni na fuel siring man food supplies sa mga parasira sa Baho de Masinloc matapos na arasud-asudan ining bumbahonin tubig kan mga barko kan China Coast Guard kasuudma. Sa sarong pahayag pinahayag ni Philippine Coast Guard West Philippine Sea spokesperson Commodore J. Tariela na arasud-asudan na bumbahon kan water cannon
kana tulong barko kana China Coast Guard na barko kana Pilipinas. Ina pahayag kana Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Nangyari ang pamabomba ng tubig alas 9:53 in aga kasudma. Mientras tantong ginigibukan mga ini ang misyon na maghatod ng fuel as in man food supplies sa mga parasira. Pinahayag pa ng Tariela na sa indang pagpatrolya, nakamati manin na ang barko kan Pilipinas na dangerous maneuvers as in man obstruction gikan sa apat na barko kan Chinese Coast Guard as in anom na Chinese Maritime Militia vessels. Oren bareta na kita sa lado o sa luwas ka na Pilipinas. Balik na sa iyang public duties si King Charles III matapos na mabuyagyag na iniigwang kanser. Ang sa iyang inot na official engagement, iyo ang pagbisita sa Cancer Treatment Center duman sa London kung saan nakasalamog niya ang mga pasyente asin man mga doktor. Kaiba niyang nagbisita sa Macmillan Cancer Support ang agum na si Queen Camilla na iyo man ang presidente kan Cancer Care. Magigaramduman na kan Pebrero, ibinuyagyag kan Buckingham Palace na tinamaan ng kanser ang 75 anyos na Monarch King. Yan mga tugang ang tiniripo na barata sa BBS News Center. Nakaibahan sa pagpaabot ng barata sa lado lokal, Boyet Paderes, Mike Grabito, si Ringman si Oka Esmenda. Sa lado technical, Stephen Fabi, saka si Ariel Camarote. Ako po si Darrell Banyas, basta bareta, sigurado. BBS Basta Bareta, sigurado.